Water a liquid of life. Tubig ang buhay. Sa hirap ng buhay ngayon, bawal magkasakit. Pero paano makakaiwas sa sakit kung salat sa malinis na tubig ang ilang lugar sa bansa? Dahil ayon sa UNICEF, 8 milyong Pilipino ang walang napagkukunan ng malinis na tubig. Alam niyo ba, noong unang panahon, meron tayong malinis at sariwang tubig na pwede nating mainom kahit saan. Katulad na lang ng sa mga sapa, ilog, balon at talon. At halos lahat ng tao noon ay malinis at sariwang naiinom ang tubig. Kaya malayo sila sa anumang sakit. Pero habang tumatagal ang panahon, madami ang naging pagbabago. Dumami ang populasyon, nagkaroon ng mga gusali at pabrika na naging dahilan para dumumi ang kalikasan. Pati na din ang tubig na naiinom natin. Kaya noon, nagkaroon ng tinatawag na diarrhea outbreak. Isang sakit na dumapo sa mga tao dahil sa maduming tubig. Ang diarrhea ay isang sakit o bakterya na kung saan ikaw ay makararanas ng pagsusuka, pagtatae, pagkahilo, pagsakit ng tiyan na pwedeng maging sanhi ng panghihina at pagkaubos ng tubig sa katawan, na kapag napabayaan, pwede mo din ikamatay. Tulad ng mga sakit na amoebiasis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, dengue at dehydration. Ang dehydration ay ang pagkaubos ng tubig sa loob ng katawan. Kapag ikaw ay dehydrated, pwede mong maranasan ang pagka-dry ng iyong balat, pagbibitak ng labi, pagkahilo, pananamlay ng katawan, at sobrang dilaw ng iyong pag-ihi. Alam niyo ba na may namamatay din sa dehydration? Kaya laging paalala ng DOH, siguraduhing sapat at malinis ang naiinom na tubig upang maiwasan ang heat stroke at dehydration. Pero hindi lang basta tubig. Kailangan sa isang araw, ang bawat tao ay nakakainom ng 8 hanggang 12 baso ng tubig buong araw para mapanatili ang sigla at lakas ng ating katawan. Sapagkat kapag kulang ang tubig sa katawan, maaari itong magkaroon ng side effect sa iyong kalusugan. At kung ikaw ay nakainom ng sapat na dami ng tubig, wag na wag mong pipigilan ang iyong pag-ihi dahil ito ay magiging sanhi din lalo na ng pagkakasakit. Alam niyo ba na ayon sa research ng mga dalubhasa o UNICEF, ang tubig ang pumapangalawa sa oxygen. Ito din ang tumutulong manatiling buhay ang cells ng ating katawan. Tumutulong din itapon ng mga dumi at laso na meron tayo sa katawan na pwedeng maging sanhi ng sakit o taba. Binibigyan din ng sustansya at oxygen ang bawat himaymay. Kapag sapat ang tubig, lakas at resistensya ay mapapanatili. Ano-ano ang nararapat na tubig sa ating katawan? At ano ang pinakamahalaga? Akala niyo ba pare-pareho ang tubig? Abay hindi. Iba-iba ang tubig na may iba't ibang epekto sa inyong katawan. Unang-una dyan, ang tap water. Ang tap water o tubig gripo ang lagi nating ginagamit. Alam niyo ba na ang tap water ay hindi mainam na mainom ng tao? Bakit? Dahil ang tap water ay may halong chlorine na pwedeng maipon sa tiyan natin. Kung iinumin, ay maaaring maging sanhi ng sakit na colorectal disease o colon cancer. Pangalawa, distilled water. Distilled water is obtained from distillation. Ito ay dumadaan sa proseso ng pagpapakulo sa tubig at kinukuha ang moisture hanggang maiwan ang good and bad bacteria nito sa pinagkuluan nito. Ito din ang pinakamalinis na tubig sa buong mundo. At ang distilled water ay tinatawag din na acid water na mas advisable gamitin ng mga sanggol dahil ang sanggol ay wala pang source of acid sa katawan na kailangan nito. Pero sa ating may mga edad na, madami na tayong source of acid sa katawan. At kung laging ganito ang naiinom natin, pwede itong magkaroon ng epekto sa ating katawan o maging sanhi ng pagtaas ng acid ng katawan. Kaya safe lang ito for short-term use at hindi pang matagalan. Pangatlo, mineral water. Ang mineral water ay kalimitang iniinom ng karamihan. Ito ay gawa sa natural springs. Tinatawag itong mineral water dahil sa taglay na mga mineral na meron sa tubig nito. Ngunit ang mineral water ay may malalaking molecule na hindi madali maabsorb ng ating katawan. Kaya kung minsan mapapansin nyo, pag umiinom tayo ng mineral, para tayong nabibilaukan dahil nga sa malalaking molecules na taglay nito. Kaya ngayon,
pag-uusapan natin ang pinakaimportanteng elemento na kinakailangan ng ating katawan para mabuhay. Yan nga po ang tubig, kasi 70% ng ating katawan ay composed by water. Kaya ngayon, pag-usapan natin ang Iyashi Hydrogen Alkaline Water. Iyashi Hydrogen Alkaline Water was founded by Professor Dr. Shinji Makino, a science professor in Nagoya University in Japan. At siya din ang nagpapatunay na ang Iyashi Hydrogen Alkaline Water, katulad ng human body liquid, that can activate membrane cell. At si Dr. Hidemitsu Hayashi ng Water Institute at Munenori Kawamura, MD Kyowa Medical Clinic, Japan, ang nagsasabi na ang Iyashi Hydrogen Alkaline Water is clinically proven to be effective in preventing illnesses. Ano nga ba talaga ang Iyashi Hydrogen Alkaline Water at benepisyo nito sa katawan ng tao? Ang Iyashi Hydrogen Alkaline Water ay mayaman sa mineral, oxygen at hydrogen. Ito ang mga smaller molecules na 0.001 micron size na kung saan pag iniinom ito, mabilis na nadidistribute sa ating katawan. Dahil ito sa natural fluid na tulad sa katawan ng tao. Kaya mas mabilis na maabsorb ng katawan ang mga nutrients mula sa pagkain. Ang tubig na ito ay may negative ion na kayang mag-repair at mag-rejuvenate ng mga damaged cells sa ating katawan para maiwasan ang mabilis na pagtanda ng muka o anti-aging dahil nalilinisan ang ating buong katawan. Madami pang pwedeng makuha sa pag-inom ng Iyashi Hydrogen Alkaline Water. Sa pag-inom nito, tinutulungan kanya na mailabas lahat ng free radicals na meron tayo sa katawan na nakukuha natin sa mga hangin na nilalanghap natin at mga pagkain na kinakain natin na mailabas natin sa pamamagitan ng pag-ihi o pagpapawis. Nilalabas nito ang mga sobrang acid ng ating katawan, pati yung mga virus, bacteria, toxins, pati pagbabara sa mga plumbing system natin na nagiging cause ng sakit sa puso, diabetes, high blood, creatinine problem sa kidney, SGT problem sa liver, pati cancer cells sa katawan slowly but surely palalabasin niya yan. Pinapaganda din ang daloy ng iyong dugo to normalize blood pressure, relieve fatigue and stress. Ibabalik din ng Iyashi Hydrogen Alkaline Water ang natural na langis ng ating buto at muscles. Pwede din itong gamitin panglinis o panghugas sa mga sugat at rashes ng ating balat. Ang Iyashi Hydrogen Alkaline Water ay tumutulong palakasin ang energy at immune system ng ating katawan. Sino-sino ang pwedeng uminom ng Iyashi Hydrogen Alkaline Water? Ang Iyashi Hydrogen Alkaline Water ay pwedeng inumin nino man. Bata, sanggol, matanda, pangbuong pamilya po ito na mas gustong maging healthy, magkaroon ng maganda at makinis na balat para sa mga may sakit tulad ng diabetes, high blood pressure, high cholesterol, stroke, arthritis, insomnia, headache, joint pain, fever, at madami pang iba. Para sa mga atleta at nagtatrabaho upang mapanatili ang kanilang lakas at sigla sa pang-araw-araw. Saan at paano ginagawa ang tubig na ito? Ang Iyashi Hydrogen Alkaline Water Bioenergy Water System ay dumadaan at pinoproseso sa machine na may 5 filter. Ang bawat filter na yan ay may kanya-kanyang trabaho sa tubig na dumadaan sa kanila para ito ay maging hydrogen alkaline water. Filter 1, Sediment Filter. Ang filter na ito ay may 0.5 micron size na ang unang sumasala sa tubig, trabaho nitong alisin ang mga bato, lumot, buhangin, kalawang, buhok at iba pang harmful substances na meron sa tubig. Filter 2, Pre-Carbon Filter. Ang filter naman na ito ay siyang nag-aalis ng mga amoy at lasa na meron sa tubig, lalo na ang mga chlorine content na meron sa tubig. Filter 3, Post-Carbon Filter. Ito ang pangatlong sumasala sa tubig. Trabaho din itong alisin ang mga masasamang amoy at lasa na meron sa tubig, pati na din ang mga latak o tsyok na meron sa tubig. Filter 4, Ultrafiltration Membrane Filter. Ang filter na ito ay may 0.001 micron size na kung saan ang mga helpful minerals lang ang nakakadaan sa kanya.
Dito, pinoproseso ang tubig na mas pipiliin ang molecules na halos katumbas na ng fluid sa ating katawan. Finifilter out din ito ang mga bacteria, macromolecular organic substance, Gardsia, virus, celluloid. Ito ay nagpapalinaw ng husto sa tubig. Filter 5, Hydrogen Reduced Water Filter. Ang filter naman na ito ay compound alkaline, enriched hydrogen filter that can produce hydrogen molecule. Pinapataas din ng filter na ito ang alkalinity level ng tubig. Nagbibigay din ito ng mas smooth at magandang lasa sa tubig. Kaya ngayon, mas nauunawaan na natin kung ano-ano ang nararapat nating inumin. Kaya kailangan nating inumin ito ng 2 hanggang 3 litro sa pang-araw-araw. Walang iba kundi ang Iyashi Hydrogen Alkaline Water. By drinking Iyashi Hydrogen Alkaline Bioenergy Water, you can live healthier.